Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mga panig ng mundo. Ang bagbakan o labanan nating tatalakayin ngayon ay ang undercard sa Anthony Joshua kontra Danilo Boyce ngayong September 21, 2024 nagaganapin sa Wembley. Ito po sa bansang United Kingdom. Ito po ay sa pagitan naman ni Liam Smith at Josh Kelly. Sa bakbakan na ito, tayo pa ay maghahayag sa sarili nating fight prediction, comparison at analysis ng unsan. Doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan nga ba naging yamado, saan naging dihado itong magkabilang panig. At inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video at nasa ganon makakakuha kayo ng idea at higit sa lahat ay ang makapag-desisyon kayo sa inyong pipiliin na sa tingin po ninyo ay may malaking tsansa sa panalo sa bakbakan na ito. At dahil sa nabanggit ko nga kanina na magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin munang alamin ang mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, experience o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yan po ang ating gagamiting referensya naman sa ating gagawing comparison. Pero bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana supportan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, tapos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala pa nung sports page kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman hindi na natin ito patagalin pa at simulan na natin. Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin ang sa panig ni Josh Kelly. As a pro boxer, itong si Kelly po ay may impresibong kartada. 15 wins with 8 wins coming by way of knockout. May isang talo at may isang tabla na rin. Sa kanyang nag-iisang talo, knockout ang kanyang sinapit. May edad na 30 anyos, height 5 foot and 10 inches, reach 72 inches. Orthodox ang stance, knockout ratio 53.33%. Last fight, December 16, 2023, nakasagopa si Placido Ramirez. Panalo by third round knockout itong si Josh Kelly. Karanasan o experience ni Josh Kelly noong 2021, doon po sa welterweight division yata ito nangyari, nakasagupa niya si David Avenesian. Sino ba itong si David Avenesian? Dating world title challenger ni Crawford at Jeron Ines. Na kung saan itong si David Avenesian nung napakasagupa kay Josh Kelly, dyan nakatikim po ng talo by 6 round technical knockout itong si Josh Kelly. Dagdag natin si Gabriel Alberto Corso, Troy Williamson. Skill si Josh Kelly pangkalahatan, boxer puncher. Press over the style, defensive style, counter punching style, lumalaban sa brulan o tututuro bakbakan. Taglay nito ang hand speed, siyempre power, timing at accuracy. Taglay din nito ang footwork, side to side, in and out. Magalaw na boksingero itong si Josh Kelly. Ngunit, pagdating po sa depensa, masasabi kong average lang din po ang kanyang depensa. Bakit? Once na nasa close range sa suntukan itong si Josh Kelly, napapansin ko na may kahinaan siya dyan at doon nakikita natin ang kakulangan niya sa depensa sa inside fighting or sa close fighting mga idol. So, average lang din po ang kanyang depensa na kung saan may mga openings na delikadong masamantala. Sa panig naman ni Liam Smith, as a pro boxer, itong si Liam Smith ay may impresibong kartada din ho. 33 wins with 20 wins coming by way of knockout. May 4 na talo at may isang tabla. Sa kanyang 4 na pagkatalo, 2 beses na knockout. May edad na 36 anyos, sulipas na sa kanyang prime. Height 5 foot and 9.5 inches. Orthodox ang stance, knockout ratio 60.61%. Last fight, rematch kay Chris Eubank noong September 2, 2023. Na kung saan nakatikim po ng talo si Liam Smith sa kanyang rematch kay Eubank by technical knockout o 4th round technical knockout. Pero sa una nila paghaharap, knockout din si Eubank pangalods. Okay, experience ni Liam Smith, dating world champion sa super welterweight division. Ang nagkuha lang sa kanyang titulo ay si Canelo Alvarez. Doon siya natalo sa kanyang depensa. Nakasagupa din dito si Jaime Munguia, Chris Eubank, JC Vargas, Magomed Korvanov. Yan po. Ngayon, sa skills naman ni Liam Smith, pangkalahatan masasabi kong boxer puncher din ito. Pressure for the style, defensive style, counter punching style, lumalaban din po sa brulan o tututulwakbakan. Bagamat bibihira siyang makipagtututo, pero may mga pagkakataon na nakipagsabayan din po ang boksingero nito. Taglay hand speed, power, timing at accuracy.
Take note, may mga pabugso-bugsong pagsugod o pag-atake ito na kung saan pag ikaw ay magugulat, tiyak may kalalagyan ka. Pagdating po sa depensa, masasabi kong average lang din po ang depensa nitong si Liam Smith. Sa madaling salita, may mga openings din po ito na kung saan delikado na masamantala, lalo na sa close range din na suntukan, mga idol. At hirap din po ito sa mga agresibo. O, yun. So ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Ang dalawang maglalaban ay parehong taga United Kingdom. So, dito naman tayo sa kanilang physical na appearance. 36 anyos kontra 30 anyos. So, kalilipas lamang sa pagka-prime ni Liam Smith. At inactive po ito ngayon. So, 1 taon po na hindi napapalaban. Sana wala itong iniindang phobia, ganyan. Pero wala na ito. Wala na itong gulat sa knockout kasi ikalawang knockout na nga niya, mga lods, noong rematch ni Chris Eubank. So, yon, disadvantage po yung edad dahil 36 anyos. So, kalilipas lang sa kanyang pagka-prime. Mga lods, masasabi natin na sa edad na 36 anyos, may mga pagbabago na rin po yan sa galawan. O, unlike talaga sa 30 anyos, 25 anyos, 28 anyos, ganyan, nakasagsagan. So, ngayon, sa height, half inch lang po ang diferensya. Sa reach, halos magkapareho lang po ang reach na dalawang maglalaban. Sa power, ang knockout ratio po ni Liam Smith is 60.61%. Knockout ratio ni Josh Keeley ay 53.33%. So, 7% lang po diferensya. Hindi na sama yung point na yan. So, comparison ito, so lamang sa power, si Liam Smith. Ngayon, sa eksperyensya, masasabi kong lamang po sa eksperyensya si Liam Smith. 60-40. Pagka dyan tayo sa eksperyensya. Sa skills, 50-50. Opo. Ngayon, sino llamado Kuya Dong Sports? Dahil bata po si Josh Keeley, so 50-50 ito mga lods para sa akin. Dati 55-45 ka palagi. Bakit ngayon 50-50? Ayun ang nakikita ko eh. 50-50 lang ito eh, sa tingin ko. Alam mo kung saan lang lumamang si Keeley, bata. At sa power, hindi naman siya ganun na pag-iiwanan. Sa experience lamang si Liam Smith. Sa skills, hindi po magkakalayo, 50-50. Inactivity ang isa sa problema ni Liam Smith. So, 50-50. 55-45 kung aktibo si Liam Smith. In favor of Smith po yan. Kung aktibo. Kaso hindi eh. Inactive eh. So, baka pinasok ito sa ring rust, mga ganyan. Pinasok sa ring rust na kung saan pagka pinasok ang isang atleta sa ring rust, bunga ng ilang panahon na hindi napapalaban, ay apektado po ang galawan, power, stamina. At idagdag natin, natandaan natin, ito po ay kalilipas lang sa kanyang pagka-prime. Hindi po lahat ng nag-edad ng 36 anyos ay may nasa magandang body conditioning. Ay lalo na ito inactive. So, 50-50 para sa akin. So ngayon, sino po ang... okay, dadako na tayo sa ating official prediction para hindi na magtagal. Official prediction ko po dyan, Josh Keeley. By unanimous decision. Opo. Yun ang pinaka-prediction ko. So, ibig sabihin ko Kuya Dong Sports, walang chansang manalo si Josh Keeley by knockout. Gamit ang kanyang hand speed, siyempre power, posible niyang may knockout din si Liam Smith. Lalo na 36 anyos na ito at inactive pa. At alam naman natin ang kahinaan ni Liam Smith, which is ang budiga, at maging sa mukha rin. May kahinaan na rin siya. So, given para kay Josh Keeley. Siguro makuha ni Josh Keeley ang pag-knockout dito kay Liam Smith. 1 to 8 rounds. Posible niyang magawa yan, mga idol. Bunga ng inactivity at edad ni Liam Smith. So, stamina ang tinarget ko dyan. 1 to 8. Yan. Ngayon, sa paniglaban ni Liam Smith, dahil tapos na tayo sa ating official prediction at 50-50 sa ating comparison. So, sa panig ni Liam Smith, gamit ang kanyang experience, gamit ang kanyang power, gamit ang kanyang skills, posible niya makuha ang may knockout si Josh Keeley. Manong round? Doon din po sa nasabi ko.
siguro 1-7. So, hindi makakalayo ang magkabilang panig. 1-7. Kasi pagka 8, 9, 10, baka magbago ng galawan ni Smith dahil nga inactive, 36 anyos. Pero yan ay optional kasi alam naman natin, nasa boxing mga lods, yung stamina na sinasabi ko, yung body conditioning na sinasabi ko, nakadepende po yan sa handler ni Liam Smith, which is high-tech na ngayon. Di ba? So, 1-7. Posible makuha ni Liam Smith ang pag-knockout kay Josh Kelly. Oo. At kung sa puntusan, ay may laban din po si Liam Smith. Na unsan, posible niya makuha din ang panalo by unanimous decision at split decision. Split or unanimous decision. Posible niya makuha. Hindi yan nakapagtataka at hindi rin po yan kagulat-gulat. Gamit ang kanyang hand speed, power, na posible niya maidomina ang laban. Gamit ang kanyang skills at karanasan. Posible niya maidomina ang buong laban. Kaya may kalalagyan din dito ang bata na si Josh Kelly. Dahil hindi lahat ng matatanda ay natatalo sa laban. Tanda natin si Barroso ha. 41 years old or 40 years old nung mapapalaban kay Davis. Ang tinagalang ni Davis is first round. Huwag natin pag-usapan sa laban niya nitong nakaraan kay Hirauka. Kasi nakuha ni Hirauka po ang control sa laban, which is ang pagpapanatili ni Hirauka sa distansya. Kaya balikan natin ang topic, hindi porkit matanda na or kalilipas na sa prime nitong si Liam Smith, eh walang chance ang manalo yan. Kaya nga sabi ko, 50-50 lang ito. Ibig sabihin lang nito na nganib si Josh Kelly at maging si Liam Smith, baka masunod-sunod siya ng talo. Oo, dito. Kaya abangan natin dahil magandang laban ito. Hindi po kasi magkakalayo ang dalawang maglalaban. So magandang laban ito para sa akin. Oo. Mas pinili ko lang nga itong si Josh Kelly dahil bata. Kasi may bata ito eh. At may skills, may power din. Kaya abangan natin, matinibakbakan po ito. Hanggang dito na lamang ito, Mandong Sports PH. Maraming salamat po.